5 bagay na lang and I conclude. Nakikita natin ang Panginoon o nakikipag-usap ang Panginoon sa atin sa 5 pamamaraan. Nasabi ko na po ito sa homily many times. Una, sa pamamagitan ng ating panalangin. Kapag tayo nanalangin, nasa communion tayo ng ating Panginoon. Amen? Kaya kapag po ikaw nananalangin mataimtim, hindi ka nanonood ng TV na. Kapag tayo nanalangin, we are in the communion of God. Tandaan na po yan, ate, kuya. Pangalawa po, ang Diyos, nananalangin, ang kanyang presensya ng Diyos, nasa inyong mga katabi. Maniwala po kayo, hindi. Lalo kapag yan nangungutang, nandyan pa rin ang presensya ng Diyos. Pag nangungutang na, pag niloloko na po kayo, bigay ka pa rin ng bigay. Kahit alam mo sinusugal, ginagawa sa malaming masamang bagay, patuloy pa rin ang pagbibigay. At alam mo naman kasi na kahit niloloko ka na, ginaganyan ka na, patuloy ka pa rin pagbibiyaan ng ating Panginoon. Amen. Nasa iyong katabi, nasa iyong kapwa, nakikipag-usap ang Panginoon. Lalo na kapag may mga problema. May problema. Ano yun? May sale sa SM. Ayun, problemang malaki, huyaan. Oo. Pangatlo, nakikipag-usap ang Panginoon sa mga sakramento at sacramentals. Every time we celebrate the sacrament, baptism, confirmation, matrimony, nagpapabless ng bahay, mga sacramental signs, God is talking to us sa mga graces na Kanya binibigay. Pang-apat po, God is speaking to us through the Holy Mass. Every time we open the Bible, we hear the Word ni God, and it is God who speaks. It is not the priest, it is not the lector, it is God who is speaking to us, derecho. Kaya nga na sinasabi natin, the word of the Lord. Thanks be to God. At the same time, hindi lamang siya isang bula, isang kwento, isang salita, nag-reincarnate pa siya. Kaya po tayo sa misa, tumatanggap tayo ng komunyon, isang Panginoon na pumapasok sa puso ko at pumapasok sa buhay ko. So kita niyo po sa Mass, sabi nga kanina at beginning of the Mass is the climax of all the worship. And number 5, wag natin kong kalimutan, last na po ito, God is talking to us in my own personal life. Sabi nga na mag-asawa, sa hirap at sa kaginawahan, sa kalusugan at karamdaman, sa pighati at kaligayahan. Tama ba yun? Hanggang sa huli ng aking buhay, kasama natin ang Panginoon, walang iwanan. Maaring ikaw ang umiwan sa Panginoon, ngunit ang Panginoon tapat sa kanyang pangako, walang iwanan kahit kailan.